Trending tonight, Kadiri ang tone-toneladang basurahang naipon sa Parañaque at first time daw yan nangyari ha. Ito pa, yung ibang basura galing pa raw sa Las Piñas. Ay mapapakanta ka na lang siguro ng nakaligo ka na ba sa dagat ng basura. Oops. Correct. At napanood ko yung video na yan at nakaka-alarma lalo. Tsaka, kawawa yung mga naglilinis ha kasi wala silang gloves or any protective something. Nakapunta ka na kamo dyan, Mayan? Oo, Sa area na yan. nagko-cover talaga ako dyan. For some reason, yung lugar na yan talaga, hindi lang siya yung usual baha putik. Talagang maraming basura. For some reason. So ako, hindi ako masyadong nabigla dito sa headlines. Hindi ito yung basurang dala ng supposed 80 na bagmen. Hindi. Ibang basura. Ibang basura yon, ibang basura yon. Pero can I just say na parang, I think yung mga kapatid natin, they're blaming yung mga involved sa flood control projects. No? Of course. I just want to say, eto guilty to marami ha, na tayo din mga Pinoy. I think it's time na magtapon tayo sa tamang basurahan. Guilty tayo doon. So, diba? This is a sign na rin. Basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. That's Ika nga true. nakasabihan. Pero ang ulan is apolitical. No? Wala siyang alam na mga kumbaga kapartido, hindi mo siya pwedeng ipa-Senate investigation, hindi mo pwedeng padalhan ng sabina ang rain clouds. Pero kung saan pupunta yung tubig is political. It's a governmental decision. At yan yung palagi nating sinasabi na parang hindi tayo natututo. Palagi naman tayong may bagyo at Nagugulat malakas tayo na ulan. palagi. Lagi na lang tayong tama ka, nagugulat. Anyway, narito na ang malalaking balita sa Frontline tonight. Natabunan ng landslide ang 3 bahay sa Baguio. 8 ang patay, kabilang ang 2 bata. Habang ang mga nakatira malapit sa Ground Zero, pinag-alsabalutan na. Ulan ang sumalubong sa atin ngayong buwan at alam nyo ba, 10 araw pa lang ang Agosto pero ang ulan parang nag-advance na. Pang 45 days na raw ang katumbas na bumagsak. At sa Showbiz Tonight, unstoppable ang SB19 with more than 10 nominations sa Awit Awards. Sa ibang category, kalaban ng SB19 ay yung sarili nila. Paano ba higitan ang sagad na? Walong magkakaanak ang patay sa landslide sa Baguio City kagabi. 3 pa nilang kaanak ang hinahanap hanggang ngayon. Mayan sa kasagsagan ng matinding ulan, nakapag-live stream pa ang isa sa kanila para humingi ng tulong bago mangyari ang trahedya. Nasa frontline ng balitang yan, si Regional News Group reporter Jose Robert Inventor. Tulong! Tulong dito, gisag surong! Sa Facebook Live na humingi ng tulong si May Soriano. Pasado alas 7 kagabi nang biglang magka-landslide sa tinitirhan nila sa barangay Gisad Surong sa Baguio City. Natrap si Soriano kasama ang kanyang pamilya sa loob ng kanilang bahay. Tulong po! Tulong! Kailangan po namin ng tulong dito sa gisag surong. Wala na po kaming madaanan. Parang awan nyo na po. Hello! Natabunan din ng lupa ang mga tinitirhan ng mga kapitbahay nila na pawang mga kaanak ni Soriano. Kabilang sa mga natabunan ay ang batang kaanak nilang si Elay. Nanak nila yung anak nila. Nandyan? Elay! Nandyan na? Nandyan na? Doon daw. Sa video, kitang mano-manong hinuhukay ng mga magulang ni Elay ang guho, habang si May, panay ang tawag sa pangalan ng batang kaanak. Yung bahay nyo yan sa taas? Yung bahay nyo sa taas yan? Ay, sus! Elay! Bukod kay Elay, isa pang problema ay ang matandang kasama ng pamilya Soriano. Kailangan po namin ng tulong. Ikom. Paki-share. Naka-oxygen po yung papa namin dito. May naiwan sa loob. Bata at saka yung matanda. Nasagip din ang matanda kalaunan, pati na ang pamilya ni May. Pero hindi patiyak kung anong nangyari kay Elay. Pahirapan naman sa pag-rescue dahil na rin sa mga mabibigat na bakal at kahoy na dumagaan sa mga natrap. Dagdag pahirap pa sa rescuers ang malakas na bugso ng hangin at ulan. Nasa 150 volunteer ang nagre-relyebo sa paghuhukay, kabilang na ang isang rescue golden retriever.
Para mapadali ang isinasagawang search and rescue operation, ipinasok na ang ilan sa mga heavy equipment. Pumunta rin sa lugar si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Gamitan din natin ng ating light detector. Tingnan namin pero wala kaming nakikita pang indications na may vital signs. Makalipas ang ilang oras, isa-isang may inilalabas ang mga otoridad na body bag. Laman ang mga nahukay na biktima. Isa sa mga labing nahukay ay ang 9 na taong gulang na lalaking pamangkin ng babaeng panay ang iyak nang maabutan ng News 5. Nung namatay na bata po, na isa yung naipan ko nila. Kakat ko yung nanay nila. Ganyan din ang sakit na nararanasan ng tiyahin ng 2 taong gulang na babaeng nasawi sa landslide. Kesha, ano yan? Hindi ko masabi kasi araw-araw ko kasama yun. Mahal na mahal namin ganyan. Sa kabuuan, 8 na ang nasawi habang 3 pa ang pinaghahanap. 2 naman ang nakaligtas at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Sa ngayon, delikado pang tumira sa guho kaya agad nagkasa ng forced evacuation sa mga residente malapit sa ground zero. Lalo na doon sa mga lugar na nakita natin na may risk na. No? So talagang umalis na rin yung mga tao doon. We have monitored about 13 more landslide. Pang 14 yan, ano? And hindi pa tapos yan. Malamang ngayong araw na to, mayroon tayong matatanggap po yung mga reports pa. Sa interview naman ng Frontline sa umaga, sinabi ni Magalong na 75 ang pamilyang apektado sa landslide. Nagbabalita mula sa Frontline, Jose Robert Inventor, News 5. Oy, Lord Johnny, naalala ko yung nangyari around 2012-2013 kinover natin. Naalala niyo sa Endong? Isang buong barangay sa Cagayan de Oro yung natabunan ng lupa. Ang problema mo kasi pag landslide, wala kang kalaban-laban eh. Di ka na makakatakbo pag bumagsak yung lupa or yung bato eh. Plus gabi pa. So I think yun eh. Tapos pag walang tigil yung ulan, lumalambot talaga yung lupa. Yes. So, minsan, Yung weight niya, no, bababa talaga, babagsak. At na timing, nandun pa yung isang barangay. Minsan hindi yung iniisip mo na, ay, ang lakas ng ulan, baka bumagsak. Minsan kahit konti lang yung ulan pero matagal, pag nabababad yung lupa, yun talaga yung tendency pag malapit ka sa bundok na kanina. correct yan. At minsan yung ilog din, ano, kapag sobrang tuloy-tuloy yung ulan, umaapaw siya. Yes, of course. Oo. At taon-taon, nangyayari yan. Napakalungkot itong nangyayari nga. Grabe. 8. 8 ang patay. At sabi ni Mayor Magalong, may mga in-expect pa sila. Yes. Okay. Alright, binaha na nga naging basurahan pa ang Parañaque. Tone-toneladang basurang mula sa Las Piñas, Pasay at Cavite ang naipon doon. Kaya ngayon mga tagalinis mukhang mapapa-overtime sa sangkaterbang kalat. At live mula sa Parañaque, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, okay, anong amoy dyan? Kaya bang malinis yan lahat sa gabing ito? Oo, halos sa 5 hanggang 6 na truck nga ang ginamit, no, para mahakot yung mga basura dito sa dagat, dito sa Baclaran Channel, ano. At gumamit nga sila ng backhoe para mapabilis ito, pero sa ngayon ay tumigil na pasado alas 10 ng gabi yung sendro para magpatuloy sa araw ng bukas. Sandamakmak na basura ang bumungad sa Bay Area sa Baclaran Channel sa Parañaque. Puro plastic, styrofoam, kahoy at maging patay na hayop ang nakalutang sa dagat. Kaya doble kayod ang City Environment Office ng LGU ng Parañaque para linisin ang mga basura at maibalik sa maayos ang lugar. Ayon sa sentro, galing daw sa gitna ng dagat sa Manila Bay ang mga basura. Posible din sa ibang lugar galing ang mga ito, gaya ng sa Pasay, Las Piñas at Cavite. Narito ang pahayag ng hepe ng Parañaque Senro. Kanina nagulantang kami dito sa Parañaque. Ang utos, linisin kagad. Huwag na tayo magturuan kung sino, kanino galing. Noong kasagsagan ng ulan ng weekend, umabot ng lampas tao ang tubig sa Proc 3, Barangay San Isidro. Kaya mga residente tulong-tulong na lumikas gamit ang lubid. Wala ring naisalba ang karamihan sa kanila. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang residente.
Masasabi ko lang po sa mga nakaupo diyan, gumalaw-galaw kayo, imulat nyo po yung mga mata nyo. Kayo po mga nakahiga sa maayos, kami po ito, nag-evacuate, hindi makatulog ng maayos. Nang humupa ang baha, makapal na putik naman ang ininda ng ilang residente. Ang iba, nanawagan na sana raw, bigyan sila ng pansin dahil ang pumping station daw nila, imbis na makatulong, naging daan pa raw para lalo silang lumubog sa baha. Wala rin daw silang natanggap na ayuda. Ang Parañaque LGU aminadong lumalala na ang sitwasyon ng pagbaha sa kanilang syudad. Pero nagdedeklaging naman daw sila. Narito ang pahayag ni Parañaque Mayor Edwin Olivares. Main problem na talaga natin, kapag nag-high tide, hindi makalabas yung tubig. Kaya ang ginagawa natin, full dredging ng ating river. Continuous ang dredging natin, tag-init, tag-ulan, tuloy-tuloy ang dredging. Yun lang yung Pascual compound lang naman eh. Yun lang Pascual compound. Naipit kasi sila dun eh. Isa compound, na-develop yung paikot na compound rin, naipit sila, walang drainage na malabasan. Nag-negotiate ngayon ng city ng private property para gawa sila ng drainage doon. Yung Valley 2 naman, may portion tayo ng Valley 2 ng low-lying area doon at meron pang drainage na gagawin pa doon. Nasa 16.3 meters naman ang level ng tubig sa Marikina River. Ilang sa kanila kaninang alas 5 ng hapon. Kaya naman pinaligas na mga residenteng naninirahan sa mababang lugar. Sa modular tents na muna mananatili ang mga bakwit sa Marikina. Sa buong lungsod, higit 2,000 pamilya ang lumikas dahil sa taas, babang tubig sa Marikina River. Sa ngayon na meandered, dito kasi sa lugar kung nasaan ako ngayon, ay wala na yung mga member ng sentro, umalis na sila para magpatuloy nga sa araw ng bukas. Ang reason kaya biglangan dumami yung mga garbage dito sa dagat ay natanggal yung trash trap dahil nga nagkaroon ng high tide. Ito raw ay dahil din sa gawa ng dredging operation ng MMDA at kaya dumami raw ang mga basura at nagsusulang dagat nga ng basura itong Baclaran Channel. Balik sa inyo. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Gary De Leon. Magkahalong epekto ng ulan at high tide ang nagpabaha sa ilang bayan sa Bulacan. Stranded ang maraming motorista sa Lias Road sa Barangay Ibayo sa Marilao. Hindi na makadaan ang karamihan sa hanggang hitang baha. May mga magtatangka sana pero napaatras din. Tila naging lawa naman ang daang ito sa Bukawi. Hanggang bewang ang baha kaya gumawa na ng bangka-bangkaan ang ilang residente makalabas-masok lang sa lugar. May iba namang no choice kundi lumusong sa maitim na tubig. Sa Pulilan, Bulacan naman, gumuho ang isang bahay dahil lumambot ang lupang kinatitirikan nito. Ang apektadong pamilya nakatira muna sa modular tent sa lugar. Pahirapan naman ang mga maliliit na sasakyan sa pagtawid sa binahang MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. May ilang sasakyan na ring tumirik. Habagat ang nakakaapekto sa Bulacan at Pampanga. Samantala, matinding bahari ng naranasan sa ilang probinsya sa Calabarzon, bunsod ng habagat. Sa Binyan City sa Laguna, sinakay pa sa styrofoam ang kabaong ng isang yumaong residenteng dadalhin na sa sementeryo. Hinatid siya ng kanyang mahal sa buhay sa gitna ng abot tuhod na baha. Sa Lipa City naman, sa Batangas, parang rumaragas ang ilog sa tindi ng agos ang naranasang baha ng mga taga roon. Hindi tuloy makatawid ng kalsada, mapatao man o sasakyan sa takot na matangay ng tubig. Sa Kawit, Cavite naman, sa pool sa CCTV ang dalawang lalaking nakasabit sa mga grills ng bahay. Tinulungan nilang lumikas ang isang pamilyang na trap sa kanilang bahay dahil lampas tao na ang baha. Umakyat na sa 13 ang nasawi sa buong bansa dahil sa epekto ng habagat. Base sa huling ulat ng NDRRMC, 7 ang patay sa probinsya ng Benguet dahil sa landslide. May tig-3 ring nasawi sa Rizal at Batangas. Bukod sa mga nasawi, may 14 na sugatan na karamihan pa rin ay mula sa Benguet. 9 naman ang nawawala. Ayon sa DPWH, marami pa ring lugar sa Luzon ang nalubog sa baha. Bukod sa matinding buhos ng ulan, itinuturong dahilan din ito ang anomalya sa flood control projects, pati na ang tambak ng basura. Sa pagtataya naman ng MMDA, mas maayos daw ang kondisyon ngayon sa Metro Manila kumpara ng mga nagdaang tag-ulan. Sa kabila nito, tiniyak ng dalawang ahensya na magpapatuloy ang mga hakbang para solusyonan ang baha. Dun sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean,
we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante nga kailangan tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. Natuwa po siya, pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective. Dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati simula nang nagsimula kami last year. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita niyo po yan na araw-araw po dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Maglaking tulong po ito dahil na preemptively nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. Mga kapatid, maulan pa rin ngayong gabi hanggang pagkagising natin bukas. Pero sa mga susunod na araw, baka humupa na rin ang ulan at pasulpot-sulpot na lang. May orange heavy rainfall warning o may banta ng matinding ulan at baha ngayong gabi sa hilagang parte ng Metro Manila. Gayon din sa ilang bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Ayon sa Pag-asa, epekto pa rin yan ang hanging habagat na tumatama sa Luzon, Visayas at ilang panig ng Mindanao. Patuloy ang mararamdaman sa bansa ngayong linggo dahil yan sa interaksyon nito sa bagyong Dolphin at Peilu na parehong nasa labas ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible pang malakas na ulan ngayong gabi at bukas sa Zambales, sa Bataan, Ilocos Region, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Calabarzon at Occidental Mindoro. May tsansa rin bukas ng katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan sa Metro Manila. Samantala, mas maaliwalas na rin bukas sa Kabisayaan at sa Mindanao pero posible pa rin ang thunderstorm sa tanghali o hapon sa Antique, sa Negros Oriental, Cebu, Zamboanga, Peninsula, Caraga at sa Northern Mindanao. At makibalita naman tayo sa latest sa entertainment scene. Ito na, alamin na natin ang pang-buena mano sa Frontline Showbiz Tonight ni Johnny Alipoon. Take it away, Johnny. Salamat, Mean and Lourdes. Magpapahinga raw muna ang Filipina Cat's Eye member na si Sofia La Forteza. Sa expired ng Instagram story, inanunsyo ni Sofia ang desisyong magkaroon muna ng mental health break. Napagtanto raw ni Sofia na kapag hindi niya inalagaan ang kanyang mind and body, ay hindi na raw niya mapagpapatuloy ang kanyang passion. Kaya naman hiningi niya ang pagmamahal at suporta ng fans. Aniya pa, quote-unquote, I'll be here as one of the icons for the meantime. Susunod, parang 45 days na walang tigil na ulan. Ganyan daw karami ang bumuhos sa Baguio City. At extradition o pagsuko kay Apollo Kibuloy sa Amerika, dedesisyonan daw ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na linggo. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Everyone, this is the Toyota Legacy Experience. Car enthusiast ka ba o mahilig mag-setup ng kotse at adventurous? Kapatid, this event is for you. The Toyota Legacy Experience in Santa Rosa, Laguna. And yes, experience because here you can actually test drive the iconic and legendary cars. Let's go! Itong Toyota Legacy Experience, it's something we did kasi we want to share our heritage. Okay. And more so than that, we want to uplift the community that's been with us since day one. So para sa mga car enthusiasts, we have test drives both on-road and off-road for the all-new LCFJ and the all-new Hilux. Eto na, pinakahihintay natin, ita-test drive natin ng FJ Land Cruiser. Look at the exterior. Oh, rugged.
Suabe! Pwede. Mga kapatid, kita niyo yung pag-brake? Ang suabe, di ba? Full yun, 100%. Ang ganda ng ABS neto. It's time for off-road! Let's test this beast! In fairness, sa suspension niya, hindi tayo shaky sa loob. Natetest ang driving skills natin dito, mga kapatid. Oh my God! Diba? Oh my God! Okay lang ba tayo? Straight! Straight! Medyo kabado. This is fun at the same time nakakakaba. Mga kapatid, kakatapos ang natin test drive itong beast na to na Hilux sa off-road na medyo umuulan-ulan. Nagang na-test itong Hilux because mas mahirap yon. Kahit may mga dinaanan kami kanina na parang feeling ko tataob tayo, pero hindi, kinaya ng Hilux. And I think you should try this as well. Kung mahilig kayo sa mga 4x4, makyat ng bundok, mga overlanding, off-road, perfect itong Hilux na to at FJLC sa inyo. Kung ako sa inyo, punta kayo sa nearest Toyota and test drive niyo itong dalawang legendary, iconic cars na to ng Toyota. Hashtag move your world, hashtag mobility for all. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Halos isa't kalahating buwan na ulan ang ibinuhos ng habagat sa bansa. Naitalayan sa Baguio City sa loob lamang ng 9 na araw. Ayon sa Pag-asa, umabot sa 1,413 millimeters ang bumuhos na ulan sa Baguio City. Mas mataas po yan sa karaniwang ulan doon tuwing Agosto na 963 millimeters. Sumunod dyan ang Iba, Zambales, 957 millimeters ang bumuhos na ulan doon sa loob din ng 9 na araw. Halos isang buwan naman na ulan ang katumbas niyan. Halos isang buwan din ang ulan ng habagat dito sa Metro Manila. Umabot yan sa 501.6 millimeters sa Science Garden sa Quezon City. At dahil naman sa sunod-sunod na ulan, patuloy din na nadagdagan ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Mula sa 161.81 meters kagabi, ay tumaas yan sa 170.47 meters. 8.66 meters naman ang tinaas niyan sa loob lamang ng isang araw. Wala na po yan sa critical level pero malayo pa yan sa minimum operating level na 180 meters at normal high water level na 210 meters. Sa mga nag-aabang ng walang klase at walang pasok, I think fina-flash na lang po namin kasi mukhang marami-rami yung wala. At syempre sa News 5 po, sa aming online, kayo po ay tumutok doon. Kasi mukhang marami pa rin walang pasok bukas at pati offices. I think per city. Wala pang from Malacanang. Mahalagang tanong, meron bang impeachment trial bukas? Mukhang meron sa ngayon. Hindi natin alam kung mag-a-announce ng umaga tulad ng nangyari kanina kasi kahapon dapat meron din kayo ng umaga mga 6. Nagsabi na work from home. So parang kami, teka muna, paano yung trial? Online? Ay hindi. Wala talaga. Pakisabi doon sa isang kakilala mo na yun ang tamang gamit ng force majeure. Ayo. Talaga, Lord. Sa ibang balita, magkakaalaman na sa mga susunod na linggo kung isusuko ba ng Pilipinas sa Amerika. Si Pastor Apollo Kibuloy, desisyonan daw yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, pinag-aaralang maigi ang hiling na extradition ng Amerika. Gusto ng US na malitis sa kanila si Kibuloy sa mga kaso niyang gaya ng child sex trafficking, fraud at cash smuggling. Sa ngayon, nakakulong ang pastor sa Pasig City Jail. Pero sabi ng palasyo, may dalawang opsyon ng Pilipinas kung isusuko siya base sa extradition treaty. Kung ano yan, ito pakinggan natin.
either manatili dito si Pastor Kibuloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas, pero pwede na temporarily ma-hold, masuspend ang kaso dito at magkaroon ng extradition at maipadala si Pastor Kibuloy sa US. Ako pala yun, ano? Tingnan ang mga balita sa nakaraang 10 taon na may kinalaman sa pinsalang dala ng habagat. 2016, halos isang buong linggo walang tigil ang ulan. 2017, habagat na may resback ng bagyong Isang. 2018, habagat pinalakas ng bagyong Sikarding, 3 patay at halos isang buong linggo rin walang pasok. Sa parehong taon, binahari ng Metro Manila at sa habagat na pinalakas din ni Super Bagyong Ompong. 2023, 2 maghihiwalay na linggo sa Setyembre. Unang linggo umabot sa 959 million na ang pinsala sa mga pananim. Setyembre, 23 naman paralisado ang EDSA at karamihan sa mga kalye sa Metro Manila sa maghapong buhos ng ulan. Ang salarin, nagjuwet ang bagyong Hana at habagat. 2024, 6 na araw walang pasok, Agosto at Setyembre sa Metro Manila, pati na rin sa 29 na lalawigan. 2025, August 13, nung isang taon, bumuhos ang katumbas sa isang linggong ulan sa isang araw lamang. Setyembre naman nagsanib ang habagat at super typhoon Nando. Kasing sigurado ng paglabas si Jose Marichan sa ating mga Facebook feed, ang taon-taon na lang na pagbuhos ng habagat. Pero bakit taon-taon? Parang nagugulat pa rin tayo at parang first time natin makakita ng kalye na nagiging dagat. Kaakibat din ito ang isang uri ng sakit na madalas mahawa ang ilang mga politiko, mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga korap na kontratistang pribado. Ang mga sintomas raw nitong sakit na to, naglulustay ng pera sa kasino, napapabili ng mamahaling SUV at naninilaw na balat dahil sa sobrang ginto na mga alahas. Ayon sa siyensya, wala pang gamot ang sakit na ito na tinatawag na kleptospirosis. Pero kahit anong habagat o bagyo pa yan, may mga tao pa rin na hindi mapipigilan pagdating sa tagayan. And para hindi kayo makamute, panoorin natin to. Sige, roll. Holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of 4. And that is the word of the Lord para hindi kayo matulog na bored. Susunod, P-Pop Kings na SB19 humakot na nomination sa Awit Awards. Sa ilang category, kalaban nila ang kanilang sarili. At members ng 17 na sina Mingyu, Sungkwan at Dino papasok na sa military service. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Entering their military era na ang 3 pang members ng K-pop sensation na 17. Yan sina Mingyu, Sungkwan at Dino. Ayon sa management nilang Pledis Entertainment, sa September 10 mag-e-enlist sa military si Mingyu. Habang sabay naman sina Sungkwan at Dino sa October 26. Nag-remind naman ng management na walang official event ang idaraos para dyan. Hakot nomination sa P-Pop Kings na SB19. Pati sa ilang category, sila rin ang magkakalaban. Kabilang na dyan ang Best Dance or Electronic Recording kung saan kasama ang songs nila na Dungka,
Eighton Ball at Umaaligid na collab with Sara Geronimo. Naglalaban naman sa Best Pop Recording at Best Music Video ang songs nila na Dungka at Damn. Maging si SB19 leader Pablo, 2 ang nominations. Kabilang na ang Producer of the Year at Songwriter of the Year. Makakalaban niya dyan ang kanyang kapatid na si Joshua Daniel Nase. Nominado rin ang P-Pop Kings sa iba pang category. Kabilang ang Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year, Best Performance by a Group, Best Collaboration Performance, Best Ballad Recording, Best Musical Arrangement Recording, at Best Cover Art para sa Simula at Wakas album. Samantala, nirelease na ang teaser para sa music video ng kantang Toy Friend. Kakolab nila dyan ang Japanese boy band na Beefers. Bukas na ng gabi mapapanood ang MV. May gusto ko sabihin. May toy friend. Toy Friend. Parang pinaglalaroan na kaibigan. Ganon. Parang color friend. Parang color friend. Oo. Wait. Maganda yung kalaban nila yung sarili nila. Ano sabi mo Diba? kanina? Be the better version of yourself. Oh, yan ang magandang ano. Ang problema kasi sa ilang probinsya dito, parang ganyan din pero pangit na version. Ano? Sila naglalabanan, magkakapamilya. Magkakamagabi. Kumbaga, dynasty. Dapat sa awards lang yan nangyayari. Correct. Yung ano na tayo ng pag-goodbye, hindi pa ako nag-goodbye. Oy, mga kapatid, yan po. Kaya pa. Kaya pa. Yan po ang 30 minuto ng pag-imay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Hanggang bukas mga kapatid, ako po si Johnny Alipon. Ako naman po si Lord De Vera. At ako naman po si Mayan Los Baños Oroseo, walang iwanan sa Frontline Tonight.